puso mo. Kahit hindi mo maabot yung pangarap mo sa buhay, may mas maaabot ka pang mas mataas ka. Which is yung mas makilala mo yung sarili mo sa journey. And mas pahalagahan yung pagte-training and yung mga nakakasalubong mo na tao and yung mga taong tumutulong po sa atin para maabot po yung pangarap na yan. Siguro yun po yung isa ko po sa gusto na ituro or i-share na naging experience ko po kay Coach Manilo. Ganun po. Salamat po. Thank you so much. Po kasi na Tokyo, disappointed. I'm super down and galit po. Yung nararamdaman ko, gusto kong pag-revenge po sa lahat ng competition. Pero hindi siya sustainable po. So, kailangan po strategize and i-approach siya differently. And by doing that, mas magaan po yung naging take po sa akin, yung naging journey ko. And mas madali pumili ng mga bagay na gusto kong gawin, especially sa skills and routines. Siguro yung po yung nagbago, no? Yung pag-approach ko po sa mga bagay, kung paano ko siya i-take, kung i-take ko ba siya ng negatively or positively, kung ano yung mas makakatulong, mas doon ako, mas doon ko binabalin yung energy ko. And of course po, yung mental health talaga super important po. Important siya na kung gaano ka-important yung physical health, ganun din dapat yung mental mo, kung paano mo alagaan yung katawan mo, ganun din yung emotion, yung feelings, and yung pag-iisip ko. Of course, yung spiritually po na palagi tayo nagpapasalamat kay Lord. And kung ano man ibigay na hamon, tatanggapin natin yan ng buong buo, ng walang takot. And mamahalin natin lahat ng ibibigay niya. And syempre, maraming tao po talaga tumulong sa akin. Pinakamalaki po si Cynthia na nakita niyo ba lahat. Kaya akong sabihin na siya yung naniwala ko talaga. Totoong sinuportahan po ako ng buong buo na walang pag-aalingan. Kaya ayun po, marami po talaga hindi lang about sa gymnastics. Personal life din po nakatulong sa akin kung paano ko na-achieve yung gold medals po. So you attribute that